Ay, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po muli sa broadcast ng araw-araw na pagpapala. So, hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacutanan, makasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, tayo po muna ay sumandali na yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this great opportunity and great privilege, Lord, na muli kaming makapakinig ng salita. Ang iyong salita, Panginoon, ay pagpapala para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sapagkat ito ang aming spiritual food, Lord, according to your word in Matthew 4:4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of thy mouth. Maraming pong salamat sa oras na ito. Pagpalaan niyo po lahat na naka-tune in sa oras na ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, nais ko po na ipagpatuloy natin yung ating nasimulan na pag-aaral. So, pinag-usapan po natin is about the importance of God's presence. Okay, so muli nating buklatin ang ating Bible sa Book of Psalms 16 verse 11. So, sabi po dyan, you will shew me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. So, thank you once again, Lord, sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, thank you. You are a great teacher. In Jesus' name, Amen. So, ang keyword natin dito is the word presence. Amen. So, the importance of God's presence, bakit mahalaga ito? So, nakapagbigay po ko sa inyo nung nakaraan ng dalawa. So, nais ko po magbigay uli ngayon ng at least dalawa uli or tatlo. So, the significance of God's presence, so, supported by biblical text that illustrates its impact on our lives. So, ano bang impact ng presence ng Panginoon sa buhay natin? So, ang kahalagahan ng presensya ng Diyos na sinusuportahan ng mga talata sa Biblia na naglalarawan ng epekto nito sa ating buhay. So, ano po yung unang-una para sa ating short recap? First is God's presence bring comfort and peace. So, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kaaliwan at kapayapaan. Ganun po kahalaga ang presence ng Diyos. Amen? So, sabi ko nga, in times of troubles, sa panahon ng mga problema, troubles of life, or uncertainty, the presence of God provides comfort and peace that surpasses all understanding. Amen? So, sa mga panahon ng kaguluhan at kawalang katiyakan, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Amen? So, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan in times of troubles, in times of circumstances. Amen? Problems, trials. So, nandyan po ang presence ng Lord. So, tayo po ay inaaliw. Amen? So, pangalawa na nabanggit ko po nung nakaraan is God's presence guides our decision. Amen? So, ang presensya ng Diyos ay nagtuturo sa ating mga decision. So, the presence of God offers guidance and direction in our lives. Ang presensya ng Diyos ay nag-aalok ng patnubay at direksyon sa ating mga buhay. So, yun po yung pangalawang kahalagahan ng presence ng Panginoon. Amen? So, pupunta na po tayo sa pangatlo. Okay? So, the importance of God's presence. Third is, God's presence empower us for service. So, ang presensya ng Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay ng kapangyarihan o lakas para sa paglilingkod sa ating Panginoon. The presence of God empowers us to fulfill our calling and serve others effectively. Purihin ang Diyos. So, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas o kapangyarihan upang matupad ang ating tawag at epektibong maglingkod sa iba. Amen? So, kapag kasama natin yung presence ng Panginoon, so hindi tayo mapapagod sa ating paglilingkod sa Panginoon. No matter what, ano man ang ating mga masalubong, mga problema, pagkasama natin yung presence ng Panginoon, magiging malakas tayo. Amen. Nandun po yung power ng Diyos. Na-empower tayo ng Panginoon para tuloy-tuloy tayo makapaglingkod sa Panginoon.
Amen? So, purihin ang Diyos. So, when we recognize that God is with us, so take note, we can step out in faith. Hallelujah. Knowing that His strength equips us, okay, for the task ahead. Hallelujah. So, kapag kinikilala natin na kasama natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos, maaari tayong lumakad sa pananampalataya. Hallelujah. Na alam ang kanyang lakas ay nagbibigay sa atin ng kakayahan para sa mga gawain sa hinaharap. Hallelujah. So pagkasama natin ang presence ng Panginoon, mga kapatid, so tayo lalakad sa pananampalataya. Amen. So yung mga problema na ating mga nasasalubong, tutungtungan lang natin yan. Nasa ibabaw tayo ng mga problema. Okay? So, hindi tayo madadaganan ng mga problema dahil alam natin ang presence ng Diyos na nangako sa atin. Nasabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen? Hebrew 13 verse 5 and verse 6. So, makikita natin doon yung promise ni Lord. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Pabayaan man. Amen. Purihin ang Diyos. So, sabi nga sa Book of Acts 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, to the end of the world. Hallelujah. So, kayo ay, sabi ng Panginoon, kayo pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? So, ang power ng Holy Spirit. Hallelujah. So, mag-empower sa atin para tuloy-tuloy yung ating service sa ating Panginoon. Amen? Okay, so pang-apat na kahalagahan ng presence ng Panginoon, mga kapatid, napakahalaga po ito. So God's presence foster intimacy and relationship. Amen. So ang presensya ng Diyos ay nagpapaunlad o nagpapalalim ng ating intimacy o relasyon sa Kanya. Hallelujah. So yung po ang kahalagahan ng presence ng Panginoon. Nagpapaunlad ng ating relasyon sa Panginoon. Amen? So, experiencing God's presence, foster, o nagpapaunlad a deeper intimacy and relationship with Him. So, ang karanasan ng presensya ng Diyos ay nagpapaunlad o nagpapalalim ng ating intimacy o relasyon sa Kanya. Amen? So, paano ba lalong lalalim ang ating intimacy? Yung ating relationship kay Lord. Hallelujah. Paano uunlad ito? Sa pamagitan ng pagbababad sa presence ng Panginoon. Ang tanong, paano tayo magbababad sa presence ng Lord? Simple lang po. Through prayer. Amen. So dapat lagi tayong nananalangin. Paggising sa umaga, pray. Bago matulog, pray. Bago umalis ng bahay, pray. Amen. Lalo na sa panahon natin ngayon, masama ang mundo. Nagkakagulo ang mundo. Kailangan nating manalangin. Amen? Kailangan natin ang proteksyon ng Diyos. Kailangan nating kasama ang presence ng Diyos. Amen? So, through prayer, worship, and meditation on His Word. Yan, yung pagbababad natin sa presence ng Lord. So, we can draw closer to God and cultivate a personal connection that enrich our spiritual lives. Hallelujah. So sa pamagitan ng pananalangin, pagsamba, at pagmumuni-muni o pagbubulay-bulay sa Kanyang salita, maaari tayong lumapit sa Diyos at bumuo ng isang personal na koneksyon na nagpapayaman, hallelujah, sa ating spiritual na buhay. Amen? So sabi nga po ng James 4 verse 8, draw near to God and He will draw nigh to you. Hallelujah. So lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. Kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Amen? So the moment na tayo lumapit sa Panginoon, lalapit ang Panginoon sa atin. Amen? So lalo tayong magiging malapit sa Diyos. At pag tayo malapit sa Diyos, wow, ang sarap ng buhay. Amen? Payapa ang ating isip, ang puso natin, at anumang mga problema ang makaharap natin,
lagi natin mapagtatagumpayan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang presence ng Panginoon. Amen? So sabi nga sa ating conclusion verse muna, Romans 8:31, if God is for us, who can able to stand against us? Pag ang kasama natin ng Diyos, ang presensya ng Diyos, sino ang may kakayahan tumayo laban sa atin? Amen. Kaya napakahalaga, nasain natin na maging kasama natin ang presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Every day, sa araw-araw ng ating buhay, every minute, every second, every hour, every day, dapat nasain natin, makasama natin yung presence ng Panginoon. Amen? So, purihin ng Diyos, taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin mixing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako, Panginoon. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa oras na ito, Diyos, sa napaganda, Panginoon, Lord God, hallelujah, na salita mo, na napakahalaga ang presensya mo, ay lagi naming nasain, O Diyos, na makasama, Lord, ang iyong presensya. Dahil kapag kasama namin yung presensya mo, sino ang tatayo laban sa amin? Salamat po, pagpalain niyo lahat ng mga nakinig ng salita. Saan man sila naroon sa oras na ito, katagpuin mo kailang pangailangan, ito may spiritual, physical, financial, material, emotional. Lord, bless them, O God. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.